5 buwan pagkatapos pa natin matanggap ang donated na sorghum seeds ng Scott Seed Company ng Hereford, Texas. Ito na po ngayon. We will do our first harvest. Ito po yung unang harvest ng donated sorghum seeds to the Mindanao Development Authority sapagkat gusto po nating i-promote itong sorghum. Ano ba yung sorghum? Ang sorghum actually is isang African grass, tumutubo wild in Africa. Dinevelop ng mga Amerikano, Indiano, Pakistano. Pero sa Amerika, maganda yung kanilang breeding program. In fact, itong mga binhi na ito ay galing sa Texas. And ang sorghum actually, double purpose. Itong mga butil na to na kasing laki ng munggo, ay pwede mong gamiting feeds ng hayop. Mataas ang protein content, mas mataas kaysa sa mais. At kung makikita nyo, samantalang ready for harvest na siya, berde pa rin yung kanyang dahon. Kaya ang sorghum, hindi lang grains ang ginagamit, pati yung kanyang tangkay at saka dahon ay pwede mong i-chop at gawing pagkain ng kambing, baka at kalabaw. Ang tawag dyan ay silage. So double purpose. Ang sorghum, by the way, ito din yung ginagamit na lugaw noong araw. Ang tawag natin burgor. So, pwedeng pang tao, pwedeng pang hayop, at marami pang gamit sapagkat ito, ginagamit ng mga nagko-culture ng mushrooms na medium sa pag-culture ng mushroom. So, ngayong araw po na ito, as we harvest the first sorghum field out of the seeds that we received from Hereford, Texas, magkakaroon po tayo ng scientific na gathering of data. Ang ating pong layunin dito ay malaman kung ano ang average yield, ilang kilo ang timbang na makukuha natin sa isang hektarya, ilang kilong silage ang pwede nating ma-harvest sa isang hektarya, gaano karami ang puno sa isang hektarya, para magkaroon po tayo ng basihan kung ito bang sorghum ay pwede nating i-rekomenda sa ating mga magsasaka sa Mindanao. Welcome to the beauty and bounty of Mindanao. I'm Secretary Manny Piñol, and we're opening a new horizon for farmers in Mindanao to support our livestock and poultry industry. Mga kaibigan, as we start today's scientific study on the yield, grains yield, saka silage yield ng ating first pilot farm ng sorghum, kakausapin po natin yung dalawang taong talagang nasa likod nitong maliit na project na ito because sila po yung nag-supervise. Binigyan natin sila ng binhi and then they planted these seeds dito sa area na ito and sila po nakakaalam kung anong ginawa nila para magkaroon ng ganitong produksyon. Banda ron, kapatid kong mas bata sa akin, dating mayor ng Mlang, vice mayor ngayon, and a true-blooded farmer, as in the tradition of the family, Vice Mayor Joselito Piñol. No? At kasama din po natin sa ating study ngayong araw na ito, ang isang dating kagawad ng kabilang barangay, no? Kalunasan. Ito pong farm na ito kasi nasa New Esperanza, Mlang, North Cotabato. Si Padong Napitan. Siya po ang nagpatanim nito, siya po ang nag-supervise at gusto nating malaman kung ano ang ginawa nila. Vice Mayor Lito, kailan nyo itinanim itong binhi na binigay namin sa inyo? May 17, sir. May 17. May 17. So today it's only the 95th day. Yeah. 95 days. Supposedly, kung 105 days sa September 1. No. Pero napaaga, Pero no? napaaga kasi nakita namin na matured na. Sobrang na matured. Okay. Since wala kaming knowledge sa number of days ng sorghum, so physical appearance na lang. Okay. No? So, ang ibig sabihin niyan, isang bagay lang, Vice Mayor Lito, yung ibinigay sa atin na binhi ng Scott Seed Company ay early maturing variety. Yes, sir. 95 days. And that's very good. Kasi pag 95 days lang yung sorghum, ibig sabihin yan, pwede kang mag-harvest 3 times a year. Yeah. Di ba? Yes. Kasi 95 times 3, tatlong cycle,
automatic 3 times a year. 3 times a year. Ang kagandahan po ng sorghum, actually, hindi ko nabanggit kanina, isang tanim, pwede kang 3 harvest. Pwede kang tinatawag lang ratoon. No? So, puputulin mo siya tulad ng ginawa natin. Yung pinutulan na yan ay tutubo uli. No? At yan ay pwede mong i-harvest ng 2nd time and 3rd time. Okay? So, 95 days. Padong, ano ang ginagamit mong abono pag tanom mo sang sorghum? Sa first day na mga panggas, sir, yung urea namon 8 bags, ang complete namon 8 bags, then putas 4 ka bag. So bali 20 bags tanan, sir. 20 bags, okay. Sa kuan lang, basal. Basal lang. Basal. Wala na kamo mag side dress. Wala na, sir. Okay. Pinabutan ng ng tagulan, hindi na magalaw ang of course, kung tagulan, you don't need urea. Kasi maraming nitrogen sa ere, 'di ba? Tama ba, agriculturist Caleb Fabila, no? Okay. So, ano ang nakita nyo nga problema sa pagtanom ninyo? Number 1 sir, ang kuan. Kay time nga pagpanggas namon sa ni sir, May, kay damo ulod, then lamon. Hindi pwede gili isprehan. Of course. So, ginkamang ginis dalom, pila ka days, 12 ka tao. 3 days nga hilamunay. Nilinis, underbrushing. Underbrushing, okay. Kay taas ng sorghum. Taas na, sir. Kag naobserbahan ko, damo kinanaan sang ispis, tukmo, no? So, pero hinimo man na sang Ginoo, pakanaon ta lang siguro, di ba? Sabi nga nila kuan lang, buhay-buhay lang. Buhay lang. Mabubuhay tayo, mabubuhay din yung ibon, at saka magandang ibon yung tukmo. Yun yung wild dove, di ba? So, ano pang ibang nga problema nakita ninyo? Sa kuan man lang, sir, mo man lang to nakita namon nga kuan jud. Every week na address si sir sa kuan tanaw na mo. Ulod lang gid, sir. Pag kuan ulod, then pag naka-spray may nga 2 times ata. Ano ang gigamit yung spray? Kuan lang, sir, lanet. Mo lang to nga medisina pang ulod lang gid, sir. Lanet. Okay. Ang first pagtanim, sir, briefing sa sa nagtatanim kasi first time nila na magtanim, kaya minsan dami. May mayroong marami, pag pero kung magamit tayo ng automatic mas maganda. planter, mas maganda. Measured and the number distance, of okay. seeds. Kasama ko po si Caleb Aaron Fabila. Actually kababata ko. Mas matanda lang ako ng konti, no? But we studied in the same school together. Isa siyang agriculturist. In fact, siya ngayon ang municipal agriculturist ng Bayan ng Mlang. Sinama natin siya sapagkat we would like to do a scientific validation of the yield ng grains at saka yield ng stalks para sa silage. Caleb, ano ang prosesong gagawin natin ngayon? Thank you, Sec Manny. Ang gagawin po natin, kukuha tayo ng 2 sampling area para makuha natin yung 1 hectare na averaging, no? So, kukuha tayo, magme-measure tayo ng tigwa 100 square meters. Tapos, kukunin natin yung upper portion para maano natin yung grains, ma-measure natin yung grains, pati yung stalks, kikiluhin din po para malalaman din natin kung ano ang value na makukuha natin for silage purposes po. Okay. And you mentioned earlier, bibilangin din kung ilang puno meron sa isang area. Bibilangin yung puno sa isang area para we can have an averaging po. Okay, very good. So yun ang ating standards in conducting today's sampling, no, and validation ng yield sa grains saka sa silage. Okay? Thank you, Agriculturist Fabila. Thank you, sir. Mga kaibigan, to make everything scientific, we also invited the municipal veterinarian of the town of Mlang para maintindihan ng ating mga magsasaka kung ano ang value ng sorghum for poultry and livestock. Kasama ko po si Dr. Charles Bolivar, no? Batang Mlang, at siya ngayon ang ating veterinaryo sa bayan ng Mlang. Dr. Bolivar, sa research nga nabasa mo, ano ang advantages ng sorghum as a complementary feed to corn? Actually, sir, ang sorghum is ingredients sa feed, sir. So mostly sa ang laro niya, sir, mostly sa poultry. Okay. Sa lalo na sa 7 kinds. And sa live scatter, sir,
ang kanyang play niya sir sa itong tangka niya sir, sourcing protein and carbohydrates. Very good. Tapos ang kanya sir, pwede nga pong sali sa feed milling. Aha, okay. So okay gyapon ni siya sa kwan no, sa livestock no. Livestock, okay sir, okay. Sa baboy and poultry. And I understand nagapatindog ka mo sang feed mill sam lang karon. Ang isa pang kagandahan ng sorghum, hindi lang ito ang pakinabang mo, hindi lang grains. Meron silang tinatawag na silage production. At ito ngayon ay katatapos na nating i-chopper no? Yung stalks ng sorghum. And makikita natin ngayon, tinitimbang, nakalagay sa bag na itim. Mamaya-mayang konti ay pahigupan natin ng hangin yan para mag-vacuum. And this could be preserved for as long as 1 year. So, ito ngayon, second to the last bag na produce natin. And so far, malalaman natin ngayon kung ano ang total average silage production ng isang hektarya ng sorghum. And yan ay nagawa natin sapagkat dinala natin ng chopper. And yung chopper naman ay mabilis niyang naputol o natadtad yung mga stalks. Okay? So ito na yung pinaka-last na bag ng silage na nakuha natin sa isang area na mayroong 100 square meters. No? So this is 26 kilos. Ano ang total weight ng silage natin from 100 square meters? 402. Okay, 402 kilos sa 100 square meters. Ang ibig sabihin po, sa isang hektarya ng sorghum, if we base our computation on this, is capable of producing 40 metric tons of silage. Ang dami niyan. Yan ay basura. Kung ibang tanim pa yan, basura yan. Pero dahil green pa siya at the time of harvest, ay napapakinabangan. Yan po ang beauty ng sorghum. So far, silage production natin outstanding, 40 metric tons. That's the average actually. Dito po sa munting lupain na ito, napatunayan nating muli ang yaman ng lupa ng Mindanao. Isang matagumpay na eksperimento na maaring magbubukas ng bagong pinto sa ating mga magsasaka. So, today it is settled. Our farmers can produce. Ang isang malaking katanungan na lang ngayon ay gaano ka-committed ang ating gobyerno na bigyan ng suporta yung ating mga magsasaka. Like say for example the market. How do we support our farmers in as far as the market is concerned? Ito po yung isang bagay na dapat maintindihan natin. Sapagkat kapag hindi kumita si farmer, hindi magtatanim yan. Mga kaibigan, masyado pong malaki ang potential ng Mindanao at ng ating mga kanayunan. Ang kinakailangan lang po ay isang focus program on agriculture. Right now, in the face of the COVID-19 pandemic, isa po ang pinaka-importante, pagkain. We can produce it, just provide the farmers the support to make sure that they earn from their labor and sacrifices. Ako po si Secretary Manny Piñol ng Mindanao Development Authority. Nagsasabing, ang dami natin pwedeng gawin. Tulong lang sa ating mga magsasaka ang kinakailangan.